Laking saya nga ng mga Yamaha fans nung inilabas na ang Yamaha R15M. Kita naman talaga na sa motor na ito, masasabing parang siya na nga ang humahawak sa titulo na pinakamalakas at pinaka-upgraded na motor sa 150 o 155cc engine displacement category. Biruin mo na lang sa kanyang features na quick shifter, traction control, ABS and more upgrades, masasabing talagang si R15M na ang number 1 pagdating sa 150 o 155cc engine displacement category na sports bike. Pero sa kabilang banda nga, kung usapang papormahan at palakasan, namamayagpag pa nga din si Kawasaki ZX-25R sa 250cc engine displacement category. Talagang siya nga ngayon ang naghahari. Pero paano kung may kumasa at tumapat sa Kawasaki ZX-25R? Kaya dito sa video na to guys is pag-uusapan natin ang isang motor na posibleng lumabas at tumapat sa naghaharing si Kawasaki ZX-25R sa 250cc division. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Kung iisipin mo talaga, parang napakalabo talaga na gawin ni Yamaha ang R2M sa kadahilan ng ang dami na nga nilang inilabas na mga bagong motor. Andyan na nga si new Yamaha R3, R15 V4, R15M at R7. Kaya kung maglalabas pa sila ng R25M, mapapaisip ka na lang na parang malabo atang mangyari yon. Take note guys ha, walang imposible sa isang motorcycle company na napakadami nang napatunayan pagdating sa motorcycle industry. At sa mga matatagal ng fans ng Yamaha dyan, since 90s nga meron ngang ginawa si Yamaha na 250cc na motor na naka inline 4. At ito nga yung Yamaha FZR 250. Kaya malaki talaga ang posibilidad na ibalik ni Yamaha ang kanilang inline 4 engine na 250cc dahil dati na nga ding namayagpag ang mga ito at sa ngayon nga na mas upgraded at mas abante na sila sa technology, kaya easy na lang sa kanila ang pagbalik ng motor na to at makikitang may reason din kung bakit nila ibabalik ito dahil nga sa sinimulan na ni Kawasaki ang pagbalik sa mga dating 250cc inline 4 engine na dati na ring nagpaligsahan. And kung iisipin sa ngayon is wala pa tayong matibay na ebidensya para nga sa motor na to. Yung tipong wala pa tayong konkretong ebidensya. Pero isa nga sa halimbawa dyan is si Yamaha R7. Dati na nga din itong namayagpag at binida ng Yamaha sa publiko taong 1998 at makikitang pagpasok nga ng ilang taon dahang-dahang nawala ang ira nito at tuluyan na nga tong nawala.
At nitong 2021 nga, nagkaroon nga ng mga chismis marites na may lalabas nga daw na new bike si Yamaha at ito nga daw ay si Yamaha R7. Ang dami nga na di naniwala dito at sinabing fake news lang, pero ito na nga at nagkatotoo ang chismis marites na yon. Same sa senaryo na Yamaha R7, parang ganun din ang posibilidad na mangyayari sa paglabas ng R25M. May reason din kasi bakit nilabas ni Yamaha at ibinalik si Yamaha R7 dahil sa itinigil na ang production ng Yamaha R6 at dahil wala ng mid-range sports bike si Yamaha kaya nila binalik si Yamaha R7 dahil din sa naglabas ng new sports bike si Aprilia, yung Aprilia RS 660cc. At ngayon nga is may kumakalat na humor o chismis marites na in the making na nga daw ang new Yamaha R25M inline 4 engine. Sa ngayon mauunawaan kita, parang di ka pa maniniwala. Pero tulad nga ng mga nabanggit ko kanina, isang hint na yun na posibilidad talagang ilabas ito ni Yamaha. At isa pang hint is yung paglabas ni Yamaha R15M na dating chismis marites lang ngayon is na andito na sa Pilipinas. At sa Big 4 ng Japanese motorcycle brand, alam naman natin ang senaryo ng apat na yan pagdating sa kompetensya ng kanilang mga motor. If maglalabas si Kawasaki ng kanilang new bike, maglalabas din dapat si Honda, Suzuki at Yamaha ng pantapat nila dito. At dahil nga sa 200cc engine displacement na naka-inline 4 engine, si Kawasaki pa lang ang muling nagbalik sa era nito. At ito ngang si Kawasaki ZX25R, tiyak na naaalarma talaga ang brand ng Honda, Suzuki at Yamaha. Pero mas nakikitang mas tatapatan na nga ni Yamaha ang Kawasaki ZX25R. Kaya si Yamaha R25M nga guys is hindi malabo na lumabas sa kadahilan ng dahil din nga sa nagpapaligsahan ang apat na mainstream brand company at isa si Kawasaki sa nangunguna nga siya ang unang naglabas nito, ang Kawasaki ZX25R. Syempre di papayag yung ibang brand na si Kawasaki lang ang dapat meron, kaya dapat meron din silang itatapat dito sa motorsiklo na inilabas ni Kawasaki na ZX25R. At pagdating kay Yamaha, walang imposible, tsak na laking tuwa ng karamihan if ilalabas na talaga ni Yamaha si Yamaha R25M. And syempre, if ilalabas na to, paniguradong uulanin at tatadtarin ni Yamaha ito ng mga panibagong features and specs. At tsak na ito ay sulit na sulit kasi guys, kay R15M pa nga lang, wow na talaga tayo. What if pa kaya kung ilalabas na tong Yamaha R25M. May kinalaman nga pala sa specs, features, and price. Wala pa akong mababanggit dito dahil sa wala pa nga pong inilalabas si Yamaha, and ginawa ko ang video na to para ipaalam na meron na naman tayong bagong motor na aabangan. Ganyan pa naman si Yamaha, mahilig mang sorpresa. And kung sasabihin mo na corny, di pasok sa expressway, huwag mo to bilhin kasi para lang to sa nakakaintindi ng motor na to. Kung gusto mo mag-expressway tapos wala kang pambili, mag-commute ka, sakay ka ng bus at dadaan kayo ng expressway. Kapag may update sa motor na to guys, agad kong gagawan ng video at agad kong aabisuhan, at pag lumabas na ang specs and price nito, agad ko din kayo nasasabihan. Syempre, subscribe ka na para kapag may update dito, isa ka kaagad sa makakaalam. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago nga pala guys matapos ang video na to, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Kaya guys, sa tingin ko is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa inihanda kong video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat sa suporta guys. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichi boy. Thank you!